Ayan na yung ating mga fry na alagaan. So nilagay muna natin. Napakarami mga bro. Grabe. Ganyan po karami. Malaki 3 kilo, 2 kilo. Oo, di ba? Nga pala sa Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Mapagpalang umaga sa ating lahat. So ngayong umaga ay narito tayo sa Barangay Gulod dahil kukuha tayo ng mga fry ng big head. Ngayon ay buwan ng February at medyo malamig pa yung tubig pero kailangan nating sumubok para matutunan natin ang diskarte pagka ganitong panahon, yung pag-aalaga ng big head fry. So bali kasama natin ngayon si Kagawad at nakasabay din natin pagkuha si Mami Mingwit ng sapang dahil mag-aalaga din daw siya ng fry. So tara, samahan nyo kami mga bro sa video natin ngayong umaga. Magkakarga tayo sa ating mga hapa ng big head fry. So yun, let's go! Bro, lakad lang tayo papunta sa lugar na Kuya Jojit sa hatchery kung saan nila binibreed yung mga yung mga big head. Si Kagawad nandun nagkakapi na. So ang oras pa lang natin ngayon mga bro ay mag-aalas 5 ng umaga. Kinakailangan bago magliwanag nandun na tayo sa ating lugar. Ayan mga bro, sama natin Mami Mingwit na sapang. Ayan, susubok din na mag-alaga ng fry. Ito mga bro, yung mga mga big head carp. Ayan, pakita natin. Wala, pagdal ng camera. Oh, mga bro, ayan para mga kiti-kiti ulit. So mag-aalaga ulit tayo. Subok-subok lang mga bro, di ba? Ngayon lang tayo susubok ulit ngayon na malamig yung panahon, pero kailangan natin matutunan kasi ang pag-aalaga niyan sa mga ganitong panahon. Kasama rin natin si Kagawad. Kagawad, baka may gusto ka lang batiin. Good morning sa inyo mga bro at siyempre congratulations sa lahat ng nanalo sa parapol. Ayan, congratulations. Siyempre, nais kong pasalamatan at saka yung mga idol natin. Ayan. Unang-una si Mang Pets. Ayan. Shoutout po at maraming salamat po sa picture. At siyempre sa Bro Joel, kay Bro JR ba, at ang dami. Ang dami niya, baka may makalimutan ka. Ang dami, hindi ko na basta ayan ka na Bro Jen Robs, congrats. Hindi lang mahuli-huli niya. Katabi mo si Ate Ami. Shoutout mo rin. Si Ate Ami, ayan, shoutout po. May nahuli ba? Zero si Ate Ami. Pero ang daming kibit. So yan, kumusta Ate Ami? At saka kita-kits ulit tayo sa magkatabi kami ni Ate Ami. Ayun. So yan, maraming salamat sa lahat ng nagkita-kita yung mga master. Yan. Shoutout sa inyo lahat. Ay mga bro, ako naman ay papasalamatan ko naman yung mga nasakyan natin, naangkasan natin kasi ang dami kong inangkasan do para makarating do sa spot, sa event at saka pabalik, pauwi. So unang-una si Joel San Jose, maraming salamat, nasabayan ko siya nung papunta doon. Maraming salamat sa iyo bro. Nung pabalik mga bro, nakaangkas ako kay Kuya Sunny Nieto. Tapos papunta tayo ng Binangonan kay Kuya naman tayo sumakay, kay Kuya Victor. Ayan, maraming salamat sa iyo Kuya Victor. At may pakape tayo. Kumusta Mami Mingwit ng sapang? Baka may gusto kang batiin. Yan, shoutout sa NC Anglers na 00. Hindi naka-attend Hindi ako nakasama kasi busy sa trabaho. Lagay ng ng hapa kasi ilalagay itong fry. Hindi tayo nakasama. Siguro sa susunod na tournament kasama na tayo. Ayan. So, ang tagay kayo ng kape. oh. Yan, shoutout sa NC Anglers. At siyempre sa Team Talim na kasama natin. Ayan. Ayun. Di man tayo pinalat sa susunod, malay mo, pala rin tayo. Salamat nga pala sa nagawa ng sombrero, yung Ayun, kay Bro Bernard. kay Bro Bernard. Ayun. Maraming salamat sa sombrero. NC Anglers. Ayan po, member po natin NC Anglers yan mga bro. Busy lang sa trabaho So yun nga mga bro, narito na tayo sa hatchery. Pakita ko sa inyo, gala tayo saglit na. Mga bro, ito yung pool nila dito. Dito ba Mami Mingwit ng sapang binibreed? Pinagsasama yung mga big head. Yan, Dito ba sila nagro-romansahan? Dito ba sila? Pinipisa. Ayan mga bro. Tapos ayan, yung pinaka-pool, bilog. Laki. Tapos meron pa doon sa kabila. Tapos dito naman yung mga nila. Yung mga ewan ko kung anong tawag dyan Hindi natin alam. So basta ito yung lugar ng hatchery. Kung saan hinahatch yung mga yung mga big head carp. Ayun may mga bag pa doon. Tapos ito dito, andyan tayo kukuha.
So bali yung susubukan natin na alagaan mga bro, 11 bag daw sabi ni Kuya Jojit ang ano, ang kukuhanin natin. Nabayaran na natin kanina kay Kuya Jojit. Ayan, dyan tayo kukuha. So mga bro, abangan nyo kami sa ano, sa laot. Doon tayo magkita-kita. Tayo, baka may shoutout si bro. Bro, may shoutout ka ba? Shoutout nga pala sa asawa ko. Ay, mas masarap kumanta talaga sa laot eh. Daman-dama mo talaga ang boses dun eh. So mga bro, magkita-kita tayo sa laot, no? At medyo malayo pa yung biyahe natin. Siguro mga may 10 kilometers siguro dito, no? Mga 9 kilometers mula rito sa Barangay Gulod hanggang dun sa lugar natin sa Barangay Kasili. So yun, kape muna kami mga bro. At mamaya, sisibat na rin tayo. 1 hour later. Ay mga bro, malapit na tayo sa ating hapa. Ito yung area mga bro, yung fish pan. Tapos yung ating similyahan mga bro ay nandito. Ayan, sasagwan lang tayo papunta dun sa ating similyahan. Papano din ulit natin. So punta lang tayo mga bro dun sa ating hapa na paglalagyan natin dun sa ating mga fry. At ito yung ating hapa mga bro na paglalagyan natin ng ating mga fry na aalagaan ulit. Ngayon medyo malakas ang amihan mga bro, mapapansin nyo. Ayan. So ito yung hapa natin mga bro na medyo malaki. Bali yun mga bro, isang hapa lang yung ating naiumang ngayon para paglagyan ng ating mga hapa. Kasi kasya na naman dito yung ating mga fry. Dahil yung isang hapa natin, nagkamali tayo ng lagayan doon sa labas ng bahay mga bro, ay dinaga siya, binahaya ng daga. At may mga part na nasira yung isa nating hapa. Kaya kailangan nating i-repair. Dapat pala, pagka inaahon natin yung ating hapa, meron tayong maganda na stock room o yung nakasabit siya para hindi siya bahayan ng daga. Pero sa ganitong kalaki naman na hapa mga bro, ayan, na 2 bandilan, kasyang-kasya na raw yung 100,000 na ilalagay natin na fry. So eto na si Kagawad. Ayan, Kagawad, good morning. Good morning. Tapos tayo ng patuka. Para malabo yung ating camera. Wait lang nga mga bro, patayin ko na yung flash kasi maliwanag na naman eh. So dating gawin, itong mga fry na to ay ilalagay muna natin dito at papaanurin. Mamaya na lang ulit natin siya bubuksan. Papaanurin lang natin siya siguro mga 30 minutes, ganyan, o 20 minutes, para lang hindi siya manibago dito sa sa lawa, di ba? So ginagawa naman yan lahat ng mga mag-iisda, anumang isda yan, tilapia, goldfish, para hindi sila ma-water shock kumbaga. So hindi ko alam ang tawag doon. Nakalimutan ko, nag-cutting classes ako nung tinuro sa amin yun eh. Tol, alam mo ba yun? Para ganun. Para makonditioning. Yun. Hindi sila manibago sa tubig na kanilang bagong titirhan. So ganun yung mga bro. So bali ito, ang bilang nito mga bro ay 11 bag. Ayan, pakita natin. Ayun oh. Ang dami mga bro, no? Ayan. Hindi masyadong kita kasi sobrang liliit nila mga bro. Para mga kiti-kiti pa lang. So yung ganyang isang bag mga bro, nagkakahalaga yan ng 400 pesos. Ayan. At iyan ay bumibilang ng, lang ba bilang ng ganyan? 10,000 na. 10,000. So bali ang in-order natin mga bro ay 10 bag. Syempre binigyan tayo ng previous na isa. Na isang bag. Ayun, napakarami mga bro. Grabe. Ganyan po karami. Lumalaki 3 kilo, 2 kilo. Oo, di ba? Sino mag-aakala mga bro na yung ganyan na parang kitikiti ay lalaki ng mga 2 kilos, 3 kilos o minsan umaabot pa ng mamaw na na 10 kilos. Dami yan itol. Grabe mga bro, napakarami. So kita nyo ba mga bro? Ayan, ang dami. So ilalagay ulit natin yan, papaanurin natin. Ayan. Yun. So yan po mga bro ang big head carp. Ang ginagawa nga na fishball, pangunahing sangkap ng fishball. Masarap ding i-Shanghai. Medyo malansas siya, pero talagang the best naman mga bro. Huling bag. Oops. So antayin na lang ulit natin doon sa dulo mga bro dahil doon tayo magsasalin ulit mamaya. Ayan na yung ating mga fry na alagaan. Ilagay muna natin sa loob ng hapat, mamaya na lang natin bubuksan. So ngayon mga bro, ayan, kung mapapansin nyo ay dahil amihan ngayon at medyo malamig pa rin ang panahon,
Pero kung hahawakan nyo yung tubig, hindi na siya ganun kalamig. Katulad dati noong mga January talaga at saka first week ng February. So ngayon kasi matatapos na yung February. So ramdam naman natin na ang tubig hindi na ganun kalamig. Sabi nila pagka ganito mga panahon daw mga bro, ay mas mahirap bumuhay na mga fry ng ganito. Pero yun nga, dahil bago pa lang tayo sa ganitong klase ng pag-aalaga ng fry, kinakailangan nating matutunan yung diskarte. Ano ba yung tamang pagpapakain pagka ganito mga panahon, pag-aalaga sa mga fry. Kasi noon kung maaalala nyo, yung mga dati nating inalagaan, maganda noon ang panahon. Mainit, kalma ang lawa, at tapos malinaw ang tubig, marami nakakain ng mga fry. Kaya madami tayong nabuhay noon na mga similya ng big head. So, bali yung mga inalagaan natin noong nakaraan mga bro ay narito na yan. Ito, number 17 natin. Kung mapapansin nyo, may mga palantaw yan mga bro. Ayan, dyan na nakalagay yung mga dati natin. Tapos dun sa kabila, meron pa tayong 22 tsaka number 14. Tapos yung init natin, ayun, naiumang na rin natin pero wala pa nakalagay doon. Ginawa ko muna siyang trap ng ayungin. Dahil plano natin magdaing ngayon dahil mainit na nga yung panahon, no? Yung mga inalagaan natin, yung mga una nating alaga mga bro ay nandyan yan. Kaya sa mga gusto na mag-order ng big head, kagawad, mo naman sila. Sa lahat ng gustong kumuha ng big head carp na fingerlings, size ay 2-3. 2-3. Ayan. 2-3. Available po ang Talib PH na big head fry. Big head fingerlings. Ayan. So, kontak na lang po kayo sa akin, Raymark Ceremonia Gondra. Ayun. Ayan. Base lang kayo ha. Usap tayo ng maayos. Bro, yung mga una natin na inalagaan na mga big head carp, ang laki na nila. Mga 2-3. Tapos may mga singit na siya mga bro ng 4. Tapos meron din naman na medyo maliliit yung huli natin na naikarga. So yung mga malalaki, naglalaro ang presyo niyan sa 4 to 5 pesos. Tapos yung medyo maliliit natin, meron tayong mga 2 tsaka 1.5. Yun naman siguro mga 2 to 3 pesos. Ayan, mag-usap na lang po tayo sa Messenger. Marami po tayong mga available na big head carp na fingerlings. Yun nga lang, wala pa tayong pan-deliver na bangka para ma-deliver sa inyo yung mga fingerlings natin. Pero may mga available na po tayo na mabibili kayo. At yun, ang iba nun mga bro ay kakarga na rin natin sa fish pan at saka sa mga fish cage. I-schedule na lang natin kasi itong huli talaga na pag-aalaga natin sa fish pan at saka sa cage. Sa fish pan nalugi tayo dahil nga sa bagyo. Sa cage, may mga cage na kumita. At meron din naman na nangamatay ang mga isda natin dahil nga sa bagyo. Pero yun, hindi naman maiiwasan talaga yun at kasama yun sa ating hanap buhay. So babawi na lang tayo sa mga susunod natin na pag-aalaga. A few moments later. Mga bro, sasali na natin yung ating mga big fry. So haluan muna natin ang tubig ulit. Medyo mahirap lang mga bro at napunta doon ng ating mga alagang fry ay. Lumakas-lakas ang hangin Ayan mga bro, medyo mahirap lang yung ating pwesto. Pero tsaga-tsagain na lang natin para sa ating mga alaga. Bukas na nga pala natin ito papakainin mga bro, bukas ng umaga. So ganun pa rin ang ipapakain natin. Pagka ganito mga babies pa sila, maliliit, gatas, yung skimmed milk. Tapos mga ilang araw, mga 10 araw, 10 days, 15 days, ang ipapakain na natin sa kanila, yung mga fish fry. Ganyan.
Mga bro, dito tayo babanda. Kinuha na lang natin yung mga para hindi siya sumampay sa lambat. Kasi may mga fry na sumasampay sa lambat dahil medyo malakas yung hangin. Kaya dito tayo magsisimula para bago dumating doon ay nakalubog na sila. Ganun ang gagawin natin. Mga bro, last ko na. Ay mga bro, naglalako yan sila. Tama pala yung dito tayo. Lala. Mga bro, sana yung makalangoy sila na maayos at hindi sila sumampay sa lambat na. Ay, uli ka ba kagabi bata? Sa 8. Yeah mga bro, narito na tayo sa bahay. At yun nga, nakapagkarga na tayo ng mga fry ng big head dun sa hapa. Yun nga lang mga bro, medyo hindi nakisama yung panahon. Dahil kung mapapansin nyo kanina, medyo malakas ng konti yung hangin. Pagka ganun kasi mga bro, ang nangyayari, pagka dumikit yung mga fry dun sa tabi ng lambat, tapos naalunan, sumasabit siya sa lambat hanggang doon na siya mamatay. Kasi syempre hindi siya makakabalik doon sa tubig. Yun yung pangit pagka nagkarga ka ng medyo malakas ang hangin. Pero syempre wala na naman tayong magagawa mga bro. Andun na yun, hindi naman natin pwede na patagalin yung ating mga fry sa bag. Kaya sinali na rin natin kanina. Kaya kung mapapansin nyo kanina, lumipat tayo ng pwesto. Doon tayo sa may bandang gitna, doon tayo nagsalin. Hindi talaga may iwasan na may sumampay doon mga bro, pero ganun talaga. So tingnan na lang natin kung merong matitira doon sa ating mga alaga. So sabi nga, matira matibay. Ayan. Maganda rin yung napag-aaralan natin yung pagkakarga sa mga ganitong panahon na malamig nga yung tubig, tag-amihan at may alon ng konti. Bukas mag-a-update tayo, magpapakain tayo ng ating mga alaga na fry na kinarga. At yun, masakit ang ating mata. Napasukan ng gamu-gamu kanina, hindi ko pa matanggal. So yun mga bro, siguro hanggang dito na lang muna ang vlog na to. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa atin sa Barangay Gulod, sa pag-pick up ng ating mga fry na big head. Yun, wag nyo kalimutan mag-subscribe mga bro sa ating channel. I-hit ang notification bell, like ang ating video. At kung sinisipag-sipag ka, pwede mong i-share ang ating mga video. So hanggang dito na lang mga bro. Magkita-kita pa tayo next vlog. Happy fishing sa inyo lahat at bye-bye!